Sabay kaming nagising ng kapatid kong babae ang dalawang sistema. Ang isa ay ang sistema ng paglilinis. Kayang ubusin ng lakas upang burahin ang lahat. At ang isa pa ay sistema ng pag-iimbak na may espasyo. Bilang kuya naawa ako sa kapatid kong mahina ang katawan mula pagkabata. Pinili ko ang sistemang mag-uubos ng lakas. Pinili naman ng kapatid ko ang sistema ng pag-iimbak. Sino ang mag-aakala na makalipas ang isang linggo? Dumating ang katapusan ng mundo. Matinding lamig at alon ng mga zombie ang naghasik ng lagim. Umasa ako sa sistema ng paglilinis upang desperadong lipulin ang mga zombie. Pabilis akong naging bayani ng lungsod. Samantalang ang kapatid ko ay nasa likuran lamang bilang tagapamahala ng bodega. Sa isang alon ng mga zombie, nang ako ay malubhang sugatan at nangangailangan ng supply upang mabuhay. Natuklasan kong ikinandado ng kapatid ko ang ligtas na silungan. Palamig niya akong tiningnan at sinabi, "Bakit ikaw lang ang pwedeng maging bayani? Samantalang ako ay tagapamahala lang ng bodega." Nang muling magmulat ang aking mga mata, nauna nang pinili ng kapatid ko ang sistema ng paglilinis. Doon ko nalaman na siya rin ay muling ipinanganak. Napangiti ako, hindi niya alam ang kapalit ng sistema ng paglilinis. Ang paggamit ng sistema ng paglilinis ay kumukonsumo ng napakalaking lakas. Kahit ako na may matibay na pangangatawan. Pagkatapos gamitin ay manghihina na parang may malubhang sakit, at siya na hindi man lang makapagbukas ng takip ng bote. Isang gamit pa lang ay baka maparatay sa kama ng 3 araw. Pagmulat ko pa lang ay narinig ko ang kapatid kong nagsalita, "Kuya, kukunin ko yung pulang iyon." Para siyang batang takot maagawan ng laruan. Mabilis niyang inabot ang sistema ng paglilinis sa kanan. Sa sandaling mahawakan ng daliri ang pulang icon. Lumitaw sa kanyang mukha ang baliw na tuwa sa buhay na ito. Sa buhay na ito, ako naman ang magiging bayani na hinahangaan ng mundo. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ako. Punong-puno ng pagmamataas at pangmamaliit ang kanyang mga mata. "Bobo ang kuya, hindi mo pa alam. Nasa akin na ang pinakamalakas na kakayahan. Sa buhay na ito ikaw na ang lalapit at magmamakaawa sa akin." Mabagal na mabagal, naglakad siya patungo sa inabandunang sistema ng pag-iimbak. "Ching-ching, sigurado ka bang iyon ang pipiliin mo? Mukhang panglaban iyon. Magiging mahirap." Itatanggap pa lang ng banal na kakayahan ay sobra na ang pagmamataas ni Jing-ching. Hinawi niya ang kanyang buhok, at kunwaring mahina kong nagsalita, "Kuya, napag-isipan ko na rin. Mula bata pa tayo ikaw ang nagprotekta sa akin. Sa pagkakataong ito ako naman ang poprotekta sa iyo. Ang ganitong marumi at nakakapagod na laban ako na ang gagawa. Yung gintong iyon mukhang imbakan lang. Bagay sa isang maingat na taong tulad mo. Ikaw na lang ang bahala sa likurang suporta. Protektahan ako." Palihim akong natawa. "Gusto mo lang akong gawing kasangkapan. At tulad ng nakaraang buhay na pinrotektahan kita, igain hanggang sa maubos ang halaga ko." Hindi ko na siya pinansin. Iniunat ko ang daliri at marahang hinawakan ang gintong simbolo sa harap ko. Isang mainit na gintong liwanag ang agad bumalat sa akin. Matagumpay na naibind ang sistema. Host Jing Buffon. Walang limitasyong kakayahan. Paunang antas ng pag-iimbak. May 167 oras at 59 na minuto bago dumating ang katapusan ng mundo. Samantala si Jing-ching na matagumpay na ring naibind ay punong-puno ng pananabik. Iwinagayway ang mga braso sa hangin. Biglang naglaho ang kristal na ashtray sa ibabaw ng mesa. Namuti ang mukha ni Jing-ching. Hinawakan ang dibdib at huminga ng malalim. Ngunit agad ding nagpakita ng labis na kasiyahan. "Totoo talaga, nasa akin na ang kapangyarihang iyon." Lumingon siya upang tingnan ako. Wala na sa kanyang mga mata ang dating pag-asa at pagdepende. Kundi lantad na kayabangan. "Kuya, medyo pagod ako. Tulungan mo akong magbuhos ng isang basong tubig. At ibigay mo rin sa akin ang bank card na iniwan ng mga magulang." Lalabas ako para bumili ng ilang bagay at maghanda. Ang tono ay parang nag-uutos sa isang utusan. Tiningnan ko ang taong ito. Ang sariling kapatid na babae na nagtulak sa akin sa bangin noong nakaraang buhay. Dahan-dahan kong binigkas ang isang salitang lumayas. Nagyelo ang hangin sa segundong iyon. Napatigil ang ngiti sa mukha ni Jing-ching. Nagduda pa siyang mali ang kanyang narinig. Mula pagkabata, lubos akong sunod sa kanya. "Kuya, ano ang sinabi mo kanina? Galit ka pa ba sa akin? Dahil inagaw ko ang pulang sistema. Pero ginawa ko rin iyon para protektahan ka. Sabi ko lumayas ka." Tumayo ako. Tiningnan ko si Jing-ching mula sa itaas. At saka ang lugar na ito ay bahay ko. Ang pangalan ko ang nakasulat sa titulo ng lupa. Sa loob ng 10 minuto ay ayusin mo ang mga gamit mo. Lumayas ka rito. Baliw ka ba? Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Jing-ching. Bahay ito ng mga magulang. Bakit mo ako pinalalayas? At saka ako ngayon ay nagising na may pinakamalakas na kapangyarihan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Malapit nang dumating ang katapusan ng mundo. Ako lang ang makakaprotekta sa iyo. Kung galitin mo ako ngayon, kapag dumating ang oras kahit magmakaawa ka hindi kita papansinin. Masyado siyang kumpiyansa. Akala niya luluhod pa rin ako at sisisip-sip tulad ng nakaraang buhay. Nakangiti akong lumapit kay Jing-ching hakbang-hakbang. Hanggang sa umatras siya sa sulok ng pader. Pinakamalakas na kakayahan. Malakas kong sinuntok ang pader sa tabi ng tainga ni Jing-ching. Kasabay ng isang malakas na pagsabog. Napahiyaw sa takot si Jing-ching.
Hinawakan ang ulo at nag-squat. Ang sinasabi mong kakayahan ay ang mawala ang ilan mong basurang damit. Nakalimutan mo na ba? Ang kakayahan mo ay makapaglinis lang. Hindi makakalikha ng pagkain. Pagkalipas ng 7 araw babagsak ang temperatura sa -60 degree. Walang makakain at maisuot. Kahit pa mawala mo ang buong gusali, mamamatay ka rin sa lamig at gutom. Nanginag ang buong katawan ni Jingqing. Talagang napabayan niya ang problemang ito. Ngunit agad siyang nagtaas ng baba at sumigaw na ano naman. Pwede akong mangagaw. Sino mang hindi magbibigay sa akin ng supply, ipapawala ko siya. Ikaw naman anong silbi ng pagbabantay sa isang sirang bodega? Sa huli aasa ka rin sa akin. Talaga ba Eddie, good luck sa iyo? Tinatamad na akong makipag-usap pa sa kanya. Naglakad ako papunta sa pintuan. Binuksan ang pinto at umalis ka ngayon din. Kung hindi tatawag ako ng gwardya para kalagkarin ka palabas. Huwag mong kalimutan na lipunang may batas pa rin ito. Pwede kitang ireklamo dahil sa ilegal na pagpasok. Tiningnan ni Jingqing ang aking likurang matatag ang pasya. Halos umapaw ang galit at puot sa kanyang mga mata. Sige mabuti, dahil napakawalang awa mo. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang utang na loob. Kapag dumating ang katapusan ng mundo, tingnan natin kung paano ka magmamakaawa sa akin na may hawak na banta ng basura. Jing Bufan, huwag kang magsisi. Sumugod si Jingqing sa silid. Walang ayos na isiniksik sa malita. Ilang damit at alahas. Hinayla ang malita at galit na sumugod palabas ng pinto. Bago umalis ay masama niya akong tinitigan. Sa buhay na ito, papatayin kitang parang aso sa harap ko. Mariing nagsara ang malaking pinto. Samandal ako sa pinto, huminga ng malalim at naglabas ng mahabang buntong hininga. Tapos na ang unang hakbang ng pagputol. Wala na ang sandaling iyon. Ang walang utang na loob na handang manaksak sa likod. Sa wakas ay maaari na akong lumaban ng buong lakas. Pagkatapos ay inilabas ko ang cellphone. Tinilip ko ang oras. Ika-15 ng Enero 2026 10:10 ng umaga. Eksaktong 7 araw pa bago dumating ang katapusan ng mundo. Inilagay ko sa online ang bahay na hawak ko na nagkakahalaga ng humigit kumulang 8 milyon. Ibinenta online, 80% ng halaga inilathala. Kasama pa ang mana na iniwan ng mga magulang inilathala. Humigit kumulang 11 milyon inilathala. Kung nais magtayo ng kanlungang makakatagal sa -70 digring lamig, at makapipigil sa alon ng mga zombie, at makapag-imbaka ng sapat na supply para sa isang tao, na kayang gastusin sa loob ng maraming buhay. Hindi sapat ang halagang ito kahit pampuno ng ngipin. Pagkatapos ay tumawag ako sa bangko. Isinanla ko ang lahat ng shares ng kumpanya at ang kasalukuyang bahay. Tumawag din ako sa ilang pribadong nagpapautang. At saka ang lahat ng online lending platform. Pati mga credit card ay sinagad ko. Para akong isang baliw na sugarol. Sa loob lamang ng isang hapon, umabot na sa 16 na milyong piso ang hawak kong liquid na pera. Halos sapat na, habang tinitingnan ang laman ng bank card. Ang sunod-sunod na nakakahilong mga numero. Wala akong naramdamang kahit kaunting kasabikan. Isang matinding pakiramdam ng pagkaapurahan lamang. Ang pera ay papel lamang. Tanging kapag naging supply lamang ito nagiging buhay. Pinamaneho ko ang SUV na hindi ko pa naibebenta. Diretsyong tumungo sa labas ng lungsod. Malinaw ang aking target, ang abandonadong cold chain logistics park sa kanlurang suburb. Doon dati matatagpuan ang pinakamalaking cold storage base ng buong lungsod. Kalaunan ay napabayan dahil tumakas ang may-ari matapos mag-donate. Liblib ang lokasyon ng lugar na iyon. Malawak ang nakapaligid na lupain. Madaling ipagtanggol, mahirap lusubin. Noong nakaraang buhay sinakop iyon ng isang madilim na sindikato. Naging pinakamalaking base ng mga nakaligtas sa huling yugto. Sa buhay na ito akin na iyon. Natagpuan ko ang matandang tagapagbantay ng lugar. Direkta kong inilabas ang 20,000 cash. Sinabi kong gusto kong upahan. Para gawing horror escape room venue sa loob ng kalahating buwan. At walang kontrata, susi lang ang kailangan. Sa pagtingin sa makapal na bungkos ng pulang salapi, halos mahulog ang pustiso sa ngiti ng matanda. Walang sabi-sabing iniabot ang mga susi. Sa sandaling nakuha ko ang mga susi, agad kong isinara at ikinandado ang malaking pinto. Pumasok ako sa napakalaking underground cold storage. Bagamat 2 taon nang abandonado, dahil nasa 10 metro sa ilalim ng lupa, nanatiling malamig at mamasa-masa ang lugar. May lawak na humigit kumulang 3,000 metro kwadrado. Taas ng palapag ay 8 metro. Iniska ng sistema ang kasalukuyang espasyo. Tahimik kong binigkas sa isip tapos na ang scan. Natuklasan ang semi-saradong underground space. Batayang kondisyon para sa pag-transform ng ligtas na silungan. Buksan ba ang pag-aangkla ng espasyo? Pagkatapos ng pag-aangkla, ang espasyong ito ay magsisilbing sentrong imbakan ng materyales sa totoong mundo. Maaari mong gamitin ang isipan anumang oras, upang direktang ilipat dito ang mga panlabas na supply, o ilabas dito ang mga materyales mula sa espasyo ng sistema, na kumpleto ang pag-aangkla at nakuha ang lugar. Ang susunod ay punuin ito. Direkta akong nagmaneho, papunta sa pinakamalaking wholesale market ng produktong agrikultural sa lungsod. Bumili ako ng supply na parang baliw. Ang aking baliw na pamimili ay gumulat sa buong wholesale market.
Isang misteryosong binata, na parang nagwa-wholesale sa mismong wholesale. Maging ang tanggapan ng pamunuan ng merkado ay napansin ito. Ngunit matagal na akong may nakahandang paliwanag. Sinabi ko sa kanila, na ito ay para sa ilang malalaking minahan sa liblib na kabundukan. Bilang taunang reserba ng supply, at magsasara na raw ang bundok, kailangang makumpleto sa mga araw na ito. Sa panahong pera ang nagbubukas ng daan. Basta sapat ang pera, kahit gaano pa kakatawa-tawa ang dahilan. May tutulong na gumawa nitong kapanipaniwala. Bumaba ang gabi, ang unang batch ng mabibigat na truck na puno ng supply, ay pumasok sa abandonadong pabrika sa kanlurang suburb. Nang makaalis na ang lahat ng manggagawa matapos mag-unload, uli kong ikinandado ang bakal na pinto. Sa napakalaking cold storage, nakapuno ang mga supply na parang maliliit na bundok. Lumapit ako sa banta ng bigas na may taas na 5 metro. Itinaas ko ang aking kamay. Dinikit ang palad sa pinakailalim na sako ng bigas at kinolekta. Pagkatapos ang 50 toneladang bigas na parang bundok sa harap ko, ay biglang naglaho sa hangin. Ipiniikit ko ang aking mga mata. Ang kamalayan ko ay lumubog sa espasyo ng sistema. At nakita ko sa walang hanggang puting espasyong iyon. Ang 50 toneladang bigas ay tahimik na nakalutang sa ere. Pinananatili ang anyo ng pagkakapatong kanina. Dito ang oras ay nakatigil. Kahit lumipas pa ang 100 taon. Kapag niluto ang bigas na ito ay sariwa pa rin ang lasa. Ang sarap, hindi ko napigil ang umungal. Ang ganitong pagsilid sa lahat ng bagay sa sarili. At kontrolin ang lahat na pakiramdam. Ay tunay na nakaka-addict, ngunit simula pa lamang ito. Sa matinding lamig na -60 degree, kung walang pinanggagalingan ng init, ang mga pagkain ito ay magiging batong nagyelo. Bumili rin ako sa kaibigan ng 10,000 toneladang uling at diesel. Pati mga solar panel at generator. May 7 araw pa, hindi lamang ako mag-iimbak sa cold storage na ito, ng pagkain sapat para sa 10 buhay. Kundi gagawin ko rin itong isang kuta na kahit bomba nuclear ay hindi mabubuksan. Sa sandaling iyon, may pumasok na mensahe sa cellphone. Ang nagpadala ay si Jingqing, isang larawan ng laman. Sa larawan ay siya at ang senior niyang si Chen Shu, nakaupo sa isang mamahaling French restaurant. Kawawang kuya matapos mapalayas sa bahay. Instant noodles na lang ba ang kinakain mo? Ipinagdiriwang namin ng senior ko ang aming bagong buhay. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, pakabigyan pa kita ng isang pirasong tinapay. Tinitigan ko ang screen. Umakyat ang isang mapanuyang ngiti sa sulok ng labi ko. Sige, kumain kayo ng marami. Ito na ang huli ninyong pagkain sa buhay na ito, na matatawag pang pagkain ng tao. Casual akong nag-reply ng 2 salita, magsuot kayo ng makapal. Pagkatapos ay agad ko siyang binlock at pinatay ang phone. Nakatayo ako sa bakal na pasilyong nakasabit sa ikalawang palapag. 12 ng manggagawa na parang mga langgam. Abala sa loob ng tiyan ng higanteng halimaw na bakal na ito. Boss, parang sobra yata ang hinihingi mo. Ang nagsalita ay si Lao Hei. Isa siyang kontratistang kilala sa pinakamabangis na paraan. Habang tinitingnan ng planong punong-puno ng marka sa kanyang kamay, may mukha rin siyang parang matinding natatae. Buong bahay, magkabit ng 50 sentimetrong kapal na aviation-grade aerogel insulation. At sa ibabaw pa ng mga iyon, maglagay ng 2 patong na tig 20 mm bulletproof steel plate. Sa ganitong specs, ano ba pinipigilan mo? Atomic bomb ba o Godzilla? At gusto mo ring tuluyang isara ang lahat ng dating ventilasyon. 2 na lang ang iiwan, na may kasamang chemical at biological filtration system. Pinunasan ni Lao Hei ang pawis sa ulo. Kapatid, hindi biro ang gastos nito. Nailipat na ang pera sa account mo. 5 milyong paunang bayad. Gusto kong matapos ito sa loob ng 3 araw. 3 araw lang ang ibinibigay ko. Lahat ng materyales kailangang galing sa on-hand stock. Kung wala ay baklasin ninyo mula sa ibang construction site. Babawiin ko ang diferensya sa triple na presyo. Tinitigan ko si Lao Hei ng direkta sa mga mata. Iisa lang ang patakaran. Huwag magtanong kung bakit. Huwag mag-picture, huwag mag-post. Pagkatapos ng trabaho bibigyan pa kita ng 2 milyong hush money. Malakas na lumunok ang Adam's apple ni Lao Hei. 7 milyon katumbas ito ng kita niya sa 2 taon. Ayos boss, para na kitang tunay na ama. Dahil ganyan kakabilis magdesisyon. Ako si Lao Hei, manganga ko rin. Kung hindi matapos sa loob ng 3 araw, puputulin ko ang ulo ko at gagawin mong bola. Habang tinitingnan ng likod niyang punong-puno ng sigla, walang anumang emosyon ang umalon sa puso ko. Hindi lang simpleng kanlungan ang aking binubuo, kundi isang sistemang ekolohikal na hiwalay sa katapusan ng mundo. Lumakad ako sa sulok ng pabrika. Doon nakasalansan ang bagong dating na espesyal na kargamento. Binuksan ang malalaking kahoy na kahon. Lumantad ang madilim na kislap ng metal sa loob. Hindi ito karaniwang bakal, kundi nakuha sa pamamagitan ng espesyal na mga channel. High voltage power grid generator. Military grade na blast-proof glass. Sa simula ng katapusan ng mundo, ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga zombie, kundi ang puso ng tao. Kapag ang gutom at lamig ay nagtulak sa tao na maging hayop. Ang ordinaryong rolling shutter sa harap ng mga bandido ay kasing rupok ng papel. Kinolekta ng sistema ang lahat ng materyales na ito.
At saka isinagawa ang micro-adjustment ng espasyo ayon sa plano. Habang kumakain ang mga manggagawa, marahang hinawakan ng aking mga daliri ang mabibigat na blast-proof glass. 12 toneladang materyales ang biglang naglaho. Agad sa ilalim ng tumpak na kontrol ng sistema, ay walang puwang na naipasok sa posisyon ng skylight sa tuktok ng gusali. Kasabay ng pag-alis ng huling sasakyang pangkonstruksyon, dahan-daang nagsara ang malaking bakal na pinto. Nakatayo sa gitna ng bakal na kuta na ganap na pag-aari ko. Tinitingnan ng mga suklay na nakatambak na parang bundok. Hindi pa sapat, malayong malayo pa. Sinilip ko ang cellphone. Mas mababa na sa 500,000 ang natitirang balanse. Naubos na ang kakayahan ng normal na mga channel sa pagbili. Susunod ay ang gabi ng walang bayad na pagdiriwang. 2:00 ng madaling araw sa Donggang Bonded Logistics Center. Ito ang pinakamalaking sentro ng import at export ng lungsod. Hindi mabilang na mga container, na parang mga bloke ay nakasalansan sa pantalan. Sa ibabaw, puno ng mga top-tier na supply mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa isang gabi halos naubos ko ang mga ito. Kalahati ng mga high-value warehouse sa bonded zone. Hanggang sa may bahagyang kirot na dumating sa aking isipan. Yun ang babala ng labis na paggamit ng lakas ng isipan. Wala akong magawa kundi tumigil ng may panghihinayang. Habang naghahanda akong umatras, bigla, isang magulong ugong ng mga makina ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ilang itim na modified na off-road na sasakyan. Umahagibis na pumasok sa daungan. Huminto sa harap ng isang tagong bodega sa di kalayuan. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Bumaba ang mahigit 10 lalaking may tato. Ang kalbong nasa unahan ay malakas na sinisigawan ang mga tauhan. Bilisan ninyo ang pagbubuhat, sabi ni Kuya Long. Dapat mailipat ang batch na ito ngayong gabi. Mahigpit ang bantay sa itaas nitong mga araw. Sa mga kaong binubuhat nila, may nakalimbag na kapansin-pansing simbolo ng delikadong gamit. Bahagya kong pinaikit ang mga mata. Nilunsad ko ang long-range scan ng sistema. Resulta ng scan TNT. Pampasabog detonator industrial nitric acid. Armas ito bomb-igat ang tibok ng puso ko. Ito ang smuggling outpost ng pinakamalaking lokal na gang, ang Black Shark Gang. Habang tinitingnan ng mga TNT na kayang, hindi lang sumabog ng mga zombie kundi pati anumang depensa. Dinilaan ko ang aking labi. Ito ay parang libreng regalo na inihatid mismo. Sa mga pampasabog na ito, mayroon na akong huling alas. Dahil nagkataon na, pasensya na lang. Tahimik kong ginamit ang katangian ng espasyo ng sistema. Umiikot papunta sa likuran ng bodega. Dinikit ko ang kamay sa manipis na kulay. Nabakal na pader ng bodega. Sakto ang distansyang ito sa saklaw ng sistema. Kinandado ng sistema ang lahat ng pampasabog sa loob ng bodega. Lahat ay kinolekta. Sa loob ng bodega, ang mga tauhang nagbubuhat ay biglang nakaramdam ng pagkahilo. Ang mabibigat na kaong hawak nila kanina ay biglang nawala. Biglang tumahimik ang paligid. Mahigit 10 tauhan ng gang ang nanatiling nakapos sa pagbubuhat. Hangin lamang ang hawak. Nagkatinginan ng walang imik. Nasaan ang mga kahon? Parang multo. Kuya Long, may problema. Nawala ang kargamento, lahat nawala. Sumugod ang kalbong leader. Tinitingnan ang bakanteng bodega. Nagbago ang ekspresyon mula galit hanggang takot. Hanggang sa pagdududa sa sarili. Sino-sino ang gumawa nito? Lumabas kayo ngayon din. Bunot niya ang baril. Walang habas na winawasiwas sa hangin. Samantalang ako, matagal nang nakalampas sa bakod ng daungan sa gitna ng kaguluhan. Naglaho sa dilim ng gabi. Countdown 24 na oras. Ang huling araw ng lungsod ay maingay pa rin. Walang nakakaalam na ito na ang huling liwanag ng lumang mundo. Inaasahang bababa ang temperatura bukas ng 10 hanggang 15 degree. Sa tingin nila ay dagdag na long john lang ang kailangan. Hindi na ako lumabas. Nanatili ako sa kuta sa kanlurang suburb para sa huling inspection. Lahat ng pinto at bintana ay hinang na. Isang pangunahing pasukan na lang ang iniwan. Binuksan ko ang cellphone. Sinilip ko sa huling beses ang feed. Nag-post si Jingching 1 oras ang nakalipas. Kahit paparating ang taglamig, mainit pa rin ang puso. Salamat sa sorpresa ng senior. Maganda ang hinaharap. May ibang tao, yakapin na lang ang bulok mong pera. Ngumiti ako ng napakaliwanag. Pinindot ko ang like, at nagkomento sa ibaba. Sulitin ninyo ang huling simoy ng hangin. Sa lalong madaling panahon magiging mainit ito. Sa sandaling iyon, ang mahinang ambon sa labas ng bintana ay biglang tumigil.